Captain ng Red Herd Pirates at ang pinakamalakas na Yonko o Emperor of the Sea sa kasalukuyang panahon, walang iba kundi si Red Herd Shanks. Sa edad na 39 years old, si Shanks ang pinakabatang naging membro ng 4 Emperors of the Sea sa nakaraang era. Ang nakakabilib pa rito ay ang posisyon na ito ay nakuha ni Shanks kahit wala siyang taglay na Devil Fruit Power. Noon at ngayon, siya lang ang tanging Emperor of the Sea na hindi umaasa sa Devil Fruit Power sa pakikipaglaban. Sa 4 na kasalukuyang Yonko ngayon, ang bounty ni Shanks na nagkakahalaga ng 4,048,900 berries ay ang pinakamataas na bounty sa lahat. Maliban sa mga patay ng legendary pirates kagaya ni Goldie Roger at Whitebeard, si Shanks rin sa kasalukuyan ang nagtataglay ng pinakamalakas na Conqueror Saki na kilala natin sa mundo ng One Piece. Isa sa pinakabagsik na ginawa ni Shanks sa kwento ng One Piece ay ang pigilan ang nangyayaring digmaan sa Marineford sa pagitan ng Whitebeard Pirates at buong puwersa ng Marine nang walang ginagawang anumang klaseng pag-atake. Nung dumating si Shanks sa Marineford gamit ang kanyang espada at armament haki, ay agad niyang pinigilan ng walang kahirap-hirap ang isang atake ni Admiral Akainu. Hiniling ni Shanks na itigil na ang gera na nangyayari dahil wala ng silbi kung ipagpapatuloy pa nila ang laban ngayong patay na si Ace at Whitebeard. Marami lang ang magbubuwis ng buhay nang wala ng saysay. That time nagtipon-tipon ang napakaraming mga halimaw sa lakas sa mundo ng One Piece. Ang 3 Admiral ng Marine na sila Akainu, Aokiji at Kizaru at ang lahat ng malalakas na miyembro ng Marine ay nandun. Nandun rin ang mga malalakas na Division Commander ng Whitebeard Pirates at ang 7 Warlords of the Sea. Subalit lahat sila ay walang nagawa kundi sumang-ayon sa kagustuhan ni Shanks na itigil na ang labanang nangyayari. Kahit ang Fleet Admiral noon na si Sengoku na kilala sa pagiging sobrang galit sa mga pirata ay pumayag sa kagustuhan ni Shanks na itigil na ang gera at pumayag sa hiling nito na kunin ang katawan ni Ace at Whitebeard para bigyan ng maayos na libing. Isang patunay na kahit isang pirata si Shanks ay nirerespeto ito ni Sengoku, isang bagay na walang ibang pirata na nakagawa kundi si Shanks at si Whitebeard lamang. At kahit si Blackbeard na nakuha na noon ang Gora Gora no Mi at nagyayabang na siya na ang pinakamalakas sa lahat, wala nang makakapigil sa kanya at sisirain niya ang lahat ng bagay, ay dali-daling umatras nang makitang dumating si Shanks at ang mga miyembro ng Red Herd Pirates dahil hindi pa daw siya handa na labanan ito. Si Shanks lang at ang kanyang pirate crew ang tanging nakapigil sa Summit War. Nga pala bago pa siya dumating sa Marineford para pahintuin ang gera, pinigilan rin ni Shanks si Kaido ang binansagang strongest creature in the world na atakihin si Whitebeard isang araw bago magsimula ang Summit War sa Marineford. Although hindi natin nakita ang labanang nangyari sa pagitan ni Shanks at Kaido, considering na napatras niya si Kaido sa plano nito ay isa sa mga nagpapahiwatig kung gaano kalakas si Shanks at ang kanyang pirate crew. Sa One Piece film rin nakita natin kung papaanong pinatumba ni Shanks maging ang ibang mga Vice Admiral ng Marine gamit lamang ang lakas ng kanyang Conqueror Saki. Dahil kay Shanks, napilitan maging ang 2 Admiral na si Kizaru at Fujitora na itigil ang pag-atake dahil alam nila kung gaano kalaki ang pinsalang mangyayari kung kakalabanin nila ang Red Herd Pirates that time. Sa One Piece episode 1081, nasaksiyan natin ang isang halimbawa kung gaano kalakas ang Conqueror Saki ni Shanks. Habang nasa labas ng bansang Wano gamit lamang ang Conqueror Saki, napigilan ni Shanks na gumalaw at mapatigil sa pag-atake ang isang Admiral ng Marine na si Admiral Green Bull. Nagawa ito ni Shanks sa isang Admiral ng Marine kahit ilang kilometro ang layo niya. Dahil sa lakas ng haki ni Shanks, walang nagawa si Admiral Green Bull kundi umatras at itigil ang kanyang plano na atakihin at dakpin si Luffy. Sa pag-uusap ni Shanks at Whitebeard noon, nabanggit ni Whitebeard kung gaano daw ka-impressive ang mga laban o duel na nangyari sa pagitan ni Shanks at Mihawk, ang strongest swordsman sa mundo. Sa impormasyon pa lang na ito noon, ay alam na natin mga ka-anime kung gaano kagaling si Shanks sa paggamit ng espada. Kamakailan lang mas klaro nating naintindihan kung bakit maging si Whitebeard ay napabilib ni Shanks sa paggamit ng kanyang espada at kung bakit si Shanks ang dating itinuturing ni Mihawk, ang world's greatest swordsman na isang karibal, nang masaksiyan natin sa chapter 1079 kung gaano nga kalakas at kagaling si Shanks sa paggamit ng kanyang espada. Gamit ang kanyang sword technique na tinatawag niyang Divine Departure, tinalo niya si Captain Kidd na may bounty na 3 billion berries sa isang tirahan lang. Ang kapangyarihan at impluensya na meron si Shanks ay di basta-basta, to the point na kahit ang 5 elders o Gorosei na itinuturing na pinuno ng world government at considered na pinakamataas na otoridad sa buong mundo, maliban lang kay Imo Sama, isang misteryosong karakter na ginagalang ng 5 elders, ay handang bigyan si Shanks ng pagkakataong makausap sila kahit na isa itong pirata. Sa kasalukuyang taglay na kapangyarihan at impluensya, hindi lang ni Shanks kundi ng buong Red Herd Pirates, hindi exaggeration mga ka-anime na sabihin na matapos ang panahon ni Whitebeard, ang Red Herd Pirates na ang bagong pirate crew na pinakamalapit na makahanap sa One Piece.
Maraming salamat ka-anime at umabot ka sa puntong ito ng video. Sana ay nakatulong ito upang mas makilala pa natin ang mga karakter sa napakaastig na anime na ito na One Piece. Kung may gusto kayong isuggest o topic na gusto nyong talakayin ko tungkol sa One Piece ay pwede nyo itong i-comment. At syempre bilang suporta sa channel na ito ay please huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Muli, maraming salamat at shoutout sa inyo mga ka-anime.